So as of today mga tol, tingnan nyo may binomba na naman dyan sa Alsip, sa Dubai daw po yan. Yes, now, ngayon lang. As in, ngayon lang sa Alsif. Shit. US Embassy yung tinira nila, oh. Paano ko po nakukuha yung mga videos na to kahit nasa Canada ako? Kasali pa rin po ako sa mga group chat ng aking mga dating kabatch na lumipad dyan sa UAE at sa aking mga dating mga katrabaho, at napapaisip na rin sila paano sila uuwi. Ayan, nananawagan din ako sa asawa ko at sa kapatid ko, sa mga kamag-anak namin dyan. Napag-isipan ninyo. Alam ko, kumpiyansa kayo, at sa mga kababayan natin na OFW, kumpiyansa kayo kasi may mga nagkalat na video nagkakape pa ang Crown Prince ng Dubai at ang presidente dyan sa Dubai Mall. Pero pwedeng palabas lang nila yon para kumalma ang mga tao. Hindi naman po sa naninira. Pero iba po ang sinasabi ng mga video ito. Malakas ang mga kumpiyansa ninyo dahil sinasabi nyo na i-intercept ang mga missiles, pati ang mga drones. Pero hindi, ayan po may lumulusot. Yan po ang mga katibayan na hindi po kaya ng 100% ang inyong kaligtasan ng kanilang sistema at teknolohiya sa pag-intercept ng mga missiles and drones. Huwag po tayong magsambahala lang dahil ang buhay natin ay iisa lamang. Hanggat maaari, hanggat mababa pa ang alerto dyan sa United Arab Emirates at sa mga karatig bansa na GCC katulad ng Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait at Oman, mag-isip-isip po kayo. Pangunahin nyo po ang inyong kaligtasan. Hindi naman po ako sa naggagaling-galingan pero dati rin po akong galing ng Middle East. Alam ko, valid po lahat ng nararamdaman ninyo, gaano natin haharapin ang hirap ng buhay. Pero lagi nyong tatandaan, okay lang magsimula ulit. Kaysa naman sa hindi na po kayo makapagsimula ulit ng dahil lang sa makasarili ninyong desisyon ng pag-iisip. Nakala nyo titigil ang gera pero hindi po. Wala pong kasagutan. Inuulit ko po, iligtas po ninyo ang mga buhay ninyo hanggang sa maaari pa. Hanggang sa maayos pa ang inyong kalagayan. Huwag nyo na pong hintayin na alert level 4. Ang alert level 4 po, yun na po ang sabog-sabog na po talaga para mailibre lang po kayo ng repatriation. Ikanalulungkot ko pong sabihin, dumulog na rin po ang aking asawa sa DMW dyan sa UAE. Nag-send na po rin po siya ng email dahil wala pa raw pong utos mula sa Embahada ng Pilipinas ng pagpaparepatriate. Maaaring sasagutin nyo pa po ang inyong sariling flight ticket. Pero as much as possible, kung kaya nyo naman dahil wala pang kaguluhan, sagutin ninyo na. At yung 150,000 hindi pala maipapangako yan. Ewan ko bakit ganun sila makasarili. Saan na napunta ang funds ng mga OFW pagdating sa mga ganitong krisis. Hindi ko po masasagot yan, at kung nadismaya ko po kayo, ako po yung humihingi ng tawad. Hindi ko po problema yon dahil nabasa ko lang po ang informasyon na yan na nakasulat sa internet at post po yan ng kanilang departamento. At hindi ko po alam bakit hindi po nila bigyan ng hustisya ang kanilang sagutan na bakit hindi nila kayang i-provide ang 150,000 na para sa bawat Pilipino at sa free flights and accommodation. Ayan, mag-iingat po kayo dyan, At inuulit ko po sa lahat ng ating mga kababayan at especially sa aking asawa at sa aking kapatid at sa aming mga kamag-anakan at kaibigan dyan. Magsimula na lang ho tayo sa Pilipinas. Huwag nyo na pong antayin na kayo pa ay malamig na bangkay o masaklap, hindi na po namin kayo mahagilap o makuha pa ang inyong mga bangkay. Ayan po, hindi po ako sa nananakot. Ito po ang realidad. Pinakita ko po sa inyo ang video. Bahala na po kayo mag-isip. Alam nyo naman na po ang tama at mali. Matatanda na po kayo. Ayan. At yun lang. Ingat po kayo. At sana mag-email na rin kayo sa DMW. Ito nga pala, share ko lang sa inyo response ng DMW sa asawa ko. Ayan. So, sa mga karagdagang impormasyon, maaari nyo pa rin silang kontakin at itanong ninyo at ipaglaban ninyo ang inyong mga karapatan bilang isang OFW. Mag-iingat po kayo palagi. Billy Jack Sanchez, you wanna know why. Hiling ko lang at hangad ko ang kaligtasan ng bawat mamamayang Pilipino na nangangarap para sa kanilang pamilya na nandyan sa gitnang salangan. Ingat po kayo palagi.